Ipay tayo may kita na lang mabalik. Amen. Hallelujah. Ipay mata, kaniyata sa balay sa Diyos. Amen. Nindog ta lang sa pagtahon sa pulong sa Ginoo. Kasama na ito ang pulong sa Diyos din sa 3 John 1. 3 John 1 verse 2. Yeah, sunod na ito ang Genesis chapter 1 verse 28. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, Amen. even as thy soul prospereth. Amen. Amen. Genesis 1:28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Let's pray. Abba Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, nagpasalamat kami kanimo, Diyos, sa imong presensya na muna sinati sa among taliwala. Sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, nariyan ka, Panginoon. Nandito ka, O Diyos. We feel your presence. Among nabati ang imong pagkakos ka namo. Among nabati, Holy Spirit, ang imong comfort ka namo. Among nabati ang overwhelming grace nimo sa among mga kinabuhi. And as we listen to your word, Lord, panalangini ang matag-usa, kamangahuna, igdulumog o kasing-kasing. Panalangini nga kining mong pulong, dili mo laway kawang. Nagampo ko nga kining Ginoo among magamit, alang sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Dalay doon ikaw sa walay katapusan. Imong tanan lumog himaya. In Jesus' name we pray. Amen. Everybody say Amen. Amen. Sige, malingkod ka. Before ka malingkod, laman umay, shake hands, imuhang katapat mo lang ito. Hallelujah, ina na lipay itong miyaka. Thank you, Jesus. Data sa atuan whole year gihapon mga igsoon, ini nga tuig nga team, God's plan, God's timing. Kani naghisgot, may tungod sa kumunsa na sa hunahuna sa Diyos o kumunsa ang iyahang pamaagi, unsa ang iyahang plano, unsa iyahang kabubuton, o kanus aniya ipahitabo. We believe mga igsoon na kining panahon na mauna gyud ang timing sa Diyos na iyang ipahinabo nganhi sa atong mga kinabuhi ang iyang purpose, ang iyang plano, ang iyang katuyuan. Say amen. Amen. Praise God. Ilalam ni ining mga team ang atuang mensahe karong buntag karong adlaw. To those who are watching online, hallelujah, minaw ta pag-ayo atuan i-focus ang atuan attention sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung kanituo ko nga pulong sa Diyos dako gyud kahimuan sa atong kinabuhi o sa panginabuhi. Say amen. Amen. Praise the Lord. Okay. Today's message is entitled God's Business Prototype. Basahan na ito, kinantanan. Everybody read, go. God's business prototype. Hallelujah. God's business prototype. Prototype means pattern or pinaka-una, primary pattern. Mauna siya ang masterpiece, pattern. Mauna yung tinatawag prototype. Labaw pa sa mga gihimok ng mga prinsipyo karon, sa mga naa sa libro, sa mga sinulat sa batikang mga negosyante, diha sa natag sa negosyo, ang Ginoo mo'y unang naghimo o pattern. Amen. Prototype. Katugod niya na ato dapat na masabdan
nga naanadaan sa unang-una o kasing-kasing sa Ginoo nga kita iyang panalanginan. Gamay raman kay ngayon. Naanadaan sa plano sa Diyos ang pag-bless sa iyang mga katawhan, sa iyang mga gibuhat, panalanginan niya. So wala, dili na kabubuton sa Ginoo, wala na sa plano sa Ginoo nga sama kaniadto sa amo ang gibuhan, bahalag saging basta labi. Bahalag pobre diri kay dato man dito sa langit. Kaya lang. Saging sa langit. Dili na maigsuon mao ang isulat sa pulong sa Dios. Kaya giingon sa pulong sa Ginoo, matud pa niya sa pinakaunang libro sa Biblia nga mao ang Genesis, pinakauna pong kapitulo. Nagaingon siya diha sa Genesis 1:28, and God blessed them. Amen, amen. Amen. Everybody say it with me, and God blessed them. God bless them. Isa man them. Apil ka na. Ato ang imong personal, inaan, God bless me. God bless me. Usbo na ito pagsulti. Usbo na ito. Everybody, go! God bless me. So, diha kalangdaan na ana sa una-una sa plano kabubuton sa Dios nga kita iyang panalanginan kayo. Hindi mo katapan nga panalanginan ka sa Ginoo. Mo na iyang kalipay, mo na iyang plano, mo na iyang kabubuton. Nga iyang ang panalanginan. Babina mo pag-ayaw, gusto mong panalanginan. Amen. Ya wala pa muhunong din ha. And God blessed them, and God said unto them. Okay? So this is now the way how the Lord blesses you. This is His way. Mao ni ang prototype sa pagpanalangin sa Ginoo nato. So tagaan mo 4 keys diha sa Genesis 1:28. Doon ay makita nato dihang 4 keys to success. Dili ni purpose. 4 keys. Ang gobyerno, nagaparat sa gobyerno, ang mga tapulan, mo'y giayudahan. O niya, ang mga way trabaho, gihatagag purpose. No? May lang yun kung ang natagaan, nagtug yung mga tabanganan. Pero kay ang duol ra ng slugan, na ay mas nagkalisod pa, wag yung makadawat ng ayuda. Pero sila, nakaila sa kapitana, mao'y nahatagan. O, di ba? May na lang, kung naadyo'y tinuod nga nahatagan, o ayuda, nga nagkalisod yun, or mas maayo pa nga ito sa mga senior citizen, na dili na makahimos magpanarabaho. Dapat mo na hatagan. Pero kanang dagkog lawas, dagkog tiyak, ang ayan ba na ayudahan? Diba? Muminta rin yung nagkadali. Amen. Pagkahuman na ba aning wali na ko, narabay panghatak. Hallelujah. Pero kining panghatak, blessing ni. Ha? Amen. Dili ni ayuda. Amen. Blessing. Na yung katapan, inanay blessing. Blessing yan eh. Minaw. So how to be blessed? Let's go to the principles of God in the Bible, in the first creation. Atong tanawon ang prototype sa Ginoo may tungod sa natad sa panalangin. Number 1, be fruitful. How to be blessed? How to get success? Be fruitful. Amen. Letter B, multiply. Multiply. Letter C, replenish. And letter D, subdue. Muna na din na sa next verse after siya ningon, and God blessed them. And God said unto them, for you to be blessed, na-instruction ng Ginoo. Amen. Dili kay mura tagsihuan tamad, na mahigda ra. For us to be blessed, doon na instruction ng Ginoo.
Mo niya instruction. Number 1, be fruitful. Hindi mo katapat, pipikang mo lang to, na be fruitful. Amen. Thank you, Lord. Letter B, yun niya, multiply. Letter C, replenish. Letter D, subdue. Ato nang isa-isahon pag-explain. So, ingon man siya na be fruitful. Ang pangutana karon, next question, how to be fruitful? But before nato tubagon na ato sa Tagalog kahulugan, ang fruitfulness. Fruitfulness means literal, yes, of course, to have fruits. Sa Bisaya, bunga. But meaning the context sa pagsulti sa Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 28, ang context ani about fruitfulness is being productive. Being productive. Hindi mo katapat, being productive. Being productive. It is all about production. So, dili lang kay literal na pagpamunga, apan abot pasabot sa be fruitful, ni trabaho ka, naa kay nahuman, naa kay nabuhat, dunay production, na kay output. Ha? Muna mo pasabot sa pamunga. Muna, ang Proverbs, nagigon, ang tapulan, dili yun muswa. Oo. Ang tapulan, dili gani makanon. Busanin mo lang Ginoo, gitagaan na kaniya, o kapital, gitagaan na kaniya, kusog, gitagaan na kaniya, kinabuhi, gitagaan na kaniya, binhi, ang ingon sa Diyos, be fruitful. So yun ang Ginoo, pagmakugihon, trabaho, paningkamot. And in business, ako, mayroon ko ang mga negosyo nga kasagaran ng uswag, kadtong mga negosyo nga naa sa production, manufacturing, kasagaran, parehas sa kalabo, nag-create ko product nga naay good quality. Kaya kung wala pa na character, wala pa na good quality, wala na may order o balik. Wala na digamit o warab, tigtuig na wala na. But because I have product that have good quality, 10 years na sa market ang kalabo. Himaya sa Ginoo, pagpakan na to si Jesus. So, naay gi-create mga igsoon nga product. And then, dunay nahitabong production. Amen. Dunay repack din dunay timpla din dunay production din Hallelujah. And sa trabaho, aduna po kay gihimo, na kay duty, na ay production. Inaagi sa imuhang kamot, sa imuhang iliya, sa imuhang gitrabaho. So, ang Diyos wa magtudlo sa pagkatapulan. Amen. Ang Ginoo wa magtudlo sa pagkatapulan. Kaya bisan kani mga kaigsuonan ang pag-ingon sa Ginoo nga God bless them. Ang Diyos nagsugo nato nga magtrabaho. Amen. So that's number 1, production. It means being productive. It is all about production. Ang hinungdan sa kapobrehon, dili ang supply. Dili magkaigsuonan ang kanang wala kag-bless. Ang hinungdan sa kapobrehon, mauni, poverty is the absence of self-production. Pag wala ni kay diskarte, wala ni kay trabaho, wala doon kay kwarta. Kung puro lang kasalig sa mga hatag o gayuda, di halito ka kutod, di yung kamuswag. But if you create, if you
if you work, if you create products and then mo himo ka production, dunay mahitabong fruitfulness. Hallelujah. So ngayon din that's fruitfulness, hisgutan din ha. It's all about production and how to become productive. How to become productive based sa pulong sa Ginoo. Ang first step, doon ay upat gihapon ka step mga igsoon to productivity. Number 1, kinahanglan na ibalo ka that you are a seed. Or God give you a seed. And even yourself, you are a seed. Kung pasabot, binhi ka. Hindi mo katapan na binhi ka. Binhi ka, ganun. Sa natad po sa kapital, ang Diyos mihatag na to o binhi. Dumdumi, tanaw na ko, nga Ginoo, naghatag na yun ni mo daan o binhi. Even ikaw, binhi ka. So dili ka makapangulipas nga wala kay mahimo. Dili ka makaingon nga wala kay imo. Kay bisan ikaw, you are already a seed. So you are already blessed. Pag tayo ng Ginoo ay God bless them. You're already blessed. But for the blessing mga igsoon to manifest, gikinahanglan nga ikaw mahimo fruitful or productive. And how to be productive? Number 1, know that you are a seed. Or know that God has already given the seed. Ang binhi, dili na nimo problema ko. Kaya ang binhi, ihatag na sa Ginoo. Amen. Amen. Nanay binhi. Ang tapulan, mga libay lang na. Pero ang mga kugihan, na-joy mahimo. Ngano, naibaw man sila nga naanay binhi. Nanay kapital na ihatag sa Ginoo. Kana lang imong kusog. Binhi na na. Galatians chapter 3 verse 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. And here's according to the promise. Ngayon na Ginoo, God bless si Abraham o kita mga kaliwat ni Abraham. O ang ingon sa Ginoo, gipanalanginan si Abraham. O kita usap, gipanalanginan sa Diyos. O ingon na kita, binhi ni Abraham, naala sa tuang pangalan ang panalangin. Amen, 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 amen. Ini mong dapat pag-usapin na you are a seed. You are binhi ka sa ganun. Kung sa may buhaton sa seed para mo mabuhi o mo-grow. Ano? That's number 2. That's number 2. Be planted. Because you are a seed, you need to be planted. Kaya kung binhi, imo lang ang tago-taguan, dili mo ginamamatay ang binhi. Bisan pagpila ka 1,000 years, the Bible says, ang binhi magpabilin. Hangtod nga ang binhi dili ibutang sa yuta. Dili na siya mamatay o mutubo. Kabalo ba ka sa analogy mga kaigsunan sa seed? Sa dihang imo ka nang ipugas, imo nang iplant, mamatay na siya. Katong iyahang gawas, mabuak, mamatay. Pero siyang pagkamatay, nunay negative na kinabuhi. Balo ba ka? That represent resurrection. Life. Unya, doon na po yung analogy sa caterpillar o sa alibangbang. Sa dihan ang caterpillar, mga igsoon, moabot na ang iyahang time nga mangawala o matanggal ang iyahang katong iyahang mga panit. Ini-ilis niya sa iyahang kanang iyahang panit, mahimo ng pako o mahimo ng alibangbang.
Dawag na siyang metamorphosis. Grabe ang wisdom sa Ginoo, di ba? Amen, amen, amen. Iuna na sa doon na tayo himuon, no? Na pag-sacrifice. Doon na tayo himuon mga igsoon nga pagpugas, planting, para mahitabo nga ang atong binhi dili magpabilin mga igsoon nga binhi apan mahimo siya plan. Kung sa dihang mahimo ng plan, dili lang kayo usara kalugas gihapon ang sama sa mangga, sa kaliso sa mangga kung imong itanong, mahimo siyang punuan sa mangga or tree, mango tree. And then, when the mango tree grows and have the maturity to bear fruit, mamunga na siya daghan. And how many mangoes magkayong ka daghan ng mga mangga na or fruits na tawag niya. Di ba? Mango fruits. From the mango seed to a mango plant or a mango tree, and then mango fruits. Amen. And when there is so many fruits, there is also so many seed, the plants. The seed will multiply. The plants will multiply. The fruits will multiply. Diba? So, yung anak, ang buhaton, yung ng Psalms 92:13 to 15, those who are planted, asa daw, dapat matanong? Everybody read, go! Asa naman? Be planted in the house of the Lord. Yan yun na, those who are planted in the house of the Lord. Basa. Those who are planted, gusto na natin basa. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. So asa tadapit matanong, asa tadapit mag-igsunan, dapat maplante. Asa dapit? Diha sa balay sa Diyos. Diha sa church. Diri sa church. Sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan ta magtanong diha sa presensya sa Diyos. Praise God. Unya sa Ginoo, they shall still bear fruit even in their old age. Nawa rin na, ang blessing di ay sa mga tao na natanong diha sa balay sa Diyos, di lamang sa panahon na sila kusgan o batanon pa, makatrabaho pa. Apan ang blessing sa mga tao na natanong diha sa balay sa Diyos, bisan pa o matigulan na sila, panalanginan yapon sa Ginoo, magpungahon yapon sila. Grabe na blessing. Blessing of their old age. They still bear fruit. Nga, kanindot, they shall be fresh and flourishing. O ni kanunay gi-deklarar ni Brother Edward. Sabisan, o ako nahibaos, tinuod niyang lidan. Di siya muangkol na, mo na iyang lidan. Sige hapon siyang ingon na ako 28. Naku, nakatuloy ng lalabay, 28. Hindi ko na may mamakata. Pero nakanindot, kanang muingon ka na ako, baganon gihapon. Fresh and flourishing. Bisan of saisinta na ka, bisan of sitinta na ka, fresh and flourishing. Why? You are planted. Amen. 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 You are planted. Amen. Di pa kayo sangatas kahoy. No? Labi na sa mga kahoy, mga kaigsunan, like Nara tree. Kaning mo mga kahoy, sama sa tugas. Sycamore tree. This, in the Bible, mga kaigsunan, these trees, even sa ilahan mga kaigsunan nga, tagas na kaayo o dugay na kaayo, 1,000 ages. Kaning mga ang diskutan na magkahoy mo, idanig, lipo.
Lipo ka mga katuiga. Labi tayo mga kahoy, tagsa naman ang takrupita kay ipamutol naman, ipanghimo naman ang mga furnitures. Pero there are furnitures na magkahimong ka nagyapon ang karon, labi na sa katong mga karaang balay, kayo ka, kaning balaya ni pasrisala ni ba? Pero naapag-ihapon. So, ang Ginoo huwag siya nasayop sa iyang pulong, iyahan gihimong ihimplo ang kahoy. And in the Bible, when you read the Bible, naay mga analogy nga dapat mo masabtan niya, naay mga ginatawag exegesis sa Bible na dapat mo ang context masabtan. Kag di ba nagwali ko last 2022 ata about the Word of God, about the Bible, about symbols in the Bible, and one of the symbols in the Bible, yung makita diya sa Biblia is trees. No? Nga ang kahoy niya, kasagaran ba sa maghisgot o kahoy, mga igsoon, kasagaran na gusto niya ipaabot sa Ginoo diya sa parabola para sa tao. Kay gusto niya ang tao butaas ang kinabuhi. Magkatigulang magkadaghan bunga. Magkatahong ang iyang bunga. No? Walang design ang Ginoo bonsai. Ang tao na yung design na. Ang Ginoo gusto gyud nga mamunga ta. Kung nag-iingon sa Ginoo, like a tree planted by the rivers of waters. Psalms 1:1. Di ba? Like a tree planted by the rivers, when his fruits nakasuyog o priskong tubig, and his leaves will not withers, and his fruits will flourish. He will flourish. His fruits, even in his old age, mamunga gihapon. Mo nag-blessing sa Ginoo nga gusto niyang madawat sa tao. Amen? Mamunga ka even in your old age. Ina daw ng mga senior din ha, nga amin mo diha. Mamunga gihapon ta. Ha? Abuhan mo lang, matanong sa presensya sa Ginoo. Matanong sa simbahan. Matanong diha sa balay sa Diyos. Amen, 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 amen. Praise God. Number 3. Dili lang kay natanong. Dili lang kay natanong, pero nagpabiling bonsai. Dili lang kay natanong, pero kaya. Dili lang kay natanong, pero nalus pa. Ang gingon sa Ginoo, natanom og ning tubo. So, third, ikatulong kabuhaton para mahimong productive, being nurtured. Body read, go. Being nurtured. So, saan na kita ma-nurture? Saan na kita mga igsoon malimahan? Saan na kita mo-flourish? Ha? Saan? Ephesians chapter 6 verse 4. Ngayon ha, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and in the instruction of the Lord. Mauna nga kada Domingo, kada Friday ni ata sa church, maminaw tagwali, maminaw tas pastor, magpatambag ta, magpa-disciple ta, para ma-nurture ta, o para mamunga ta. Gamay kayong amin. So, be nurtured. Patudlo. Ayaw ng igsuon pag supa. Ingon sa Bible, kadtura ba daw mga kahoy nga hiwit, baliko. No? Ugwa na mo nga putlon. Niya isalibay sa kalayo. Dili ta dapat nga igsuon may samaan ang mga kahoy nga putlon niya isugpas kalayo. No? So dapat yun nakita mga igsuon
magpatudlo para manurture ta o mutubo ta. Say amen. Amen. Number 4, 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Grow in grace. Everybody say grow in grace. Grow in grace. Number 4. Number 1, sa ganito, how to be fruitful. Number 1, know that you are a seed. Number 2, be planted in the house of the Lord. Number 3, be nurtured. I-apply ang pulong sa Ginoo, pagpatudlo. Number 4, grow in grace. Kung pasabot, go to the level of maturity. Amen. Have spiritual maturity, character. Grow in grace. Kanang karakter niya, mauna na ilalong kas grasya. Liwat ka ni Jesus. Na kay fruit of the Spirit. Amen? Liwat ka ni Jesus. Nga tong karakter, liwat ni Jesus. Kung ingon anak ta kay sunan, then we will be productive. We will become fruitful. Pagpakan na tong Diyos, alam niya. So sa negosyo po, importante kayo ang production. Importante kayo o sa trabaho, importante kayo kubihan ka. Letter B, multiply. Multiply. So, muna ang first command sa Ginoo diya sa Bible. Go to the world and multiply. First command sa Ginoo, no? The first 4 command, be fruitful, and then multiply. Number 2, multiply. Now, fruit, may kitang fruits, daghan. May kitang seed, usara. Ang seed, pagkain mo na magkaigsunan nga itanong, mudaghan. So dihan ang makita ang multiplication. Sa business term, after the word production, sa business term, itawag na reproduce. Muna term sa business. Reproduce. Everybody say reproduce. Sa mathematics, multiply. Multiplication. So, multipasabot ana unlimited production. Amen. Unlimited production. So, nagkinahanglan of diligence para maka-multiply. So, sa production, you need to create a good quality product or brand with character. Sa multiply, it means to reproduce the good quality brand. Unending production of a good quality brand. Sa biblical term, how to multiply, sayon kayo. Ang prinsipyo sa Ginoo, ang wisdom sa Ginoo, ang giingon diya sa Bible, Luke chapter 6 verse 38, for you to multiply, unending multiplication, unending production. Ang giingon sa Ginoo, siksig-liglig at nagpuumataw. Press down, shaken together, and running over. Luke chapter 6 verse 38. Ang imo ning i-apply, you will multiply. Amen. Give, and you will receive. So, ang multiplication, magkaigsuonan, mura ni siya of force, push and pull. Give and receive. So, unending production. Unending production. Way undang na paghatag, way undang na pagdawa. Amen. Give and you will receive. Amen. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Gusto mo multiplication? Padayon sa paghatag. Amen. 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 The more you give, the more you receive. Amen.
The more you work, the more you will receive wages. The more you do business, the more na makaginansya, the more you gain. Amen? Amen. Muna nga, ayaw ko dito karon. Kung unsay naani mo, don't live in a level of mediocrity. May okay naman eh. Basta makakaon ko, butang, udto, panihapon, okay na. Okay man ang natay contentment ba? Pero buang-buang ang tama, walay pananaon of diligence. Wala nagitudlo sa Bible. That's why, when you read the Bible, you need to balance the scriptures based on the context. Kaya Ginoo wala nagtudlo yun o pagkatapulan. Right. No? Wala ko nagtudlo ang Ginoo ang kanang mahimutang ambitious. Ang gitudlo sa Ginoo, we must be visionary. Iba yung vision, iba yung ambition. Yung ambition ay para sa iyo lamang yan. Gusto mo yan. Pero yung vision, kung ano ang gusto ni Lord at kung ano ang ipagawa ni Lord, you will do it. That's vision. And that's why we continue to work, we continue to produce. Why? Because we have vision. Kung magkanay, pahimo ang Ginoo. Ako nahimo kong vulnerable mga igsoon sa scam or ilan. Tungod kay na ako'y vision. And sometimes, ang mga taong nautan o mangingilab, akin si pastor kay gusto rin madato, ato ni siyang majik-majikan. Naman ni inuol ni rin, pastor, kasi mo invest ka o kuhan, kanang bulaman. Na-invest ko po sa mining, okay man. Uda ko, rutong kartaha, agoy kay ning landslide man, natabunan man ng tunnel. Natabunan na akong karta. Ako, ingon ni Pastor Jim, grabe ka, Pastor, sticker ka. Karon, kaghang mga investment niya po, itong sa una, pildi, 13 million. 13 million ra. Itong mga investment sa una. Nga nung napildi man to kay ning risk man. Ning patag man. Pero kung lagi na, tungod sa ambisyon to, dili to sa vision. Pero pag connected ka sa vision, wala may palpak anak. No? Kaya Ginoo may mamuhat. Bagay ni buhat, ang Ginoo mamuhat sa dining mabuhat. Ang Ginoo mo ay maghimog milagro. So, sa dihang iyon ko, okay. Sinanay iyon siya. Kanang sige mo pangitag Bulawan. Dito sa Cebu, naklaman ng sakyanan, kanangitag Bulawan. Kaya na mga bulbar dito, nalami komisyon, mga hinti ni ba? At tugog Cebu. Abot po dito sa kuan, sa Bongga, nakita may sinsilyo. Kaya ingon nila na daw palit sa mga sinsilyo, mahal daw kayo. Niya, nanapagtoy, tugod ni Jessica Soho, nangitang biturite. Ni ari na po diri, Pastor. Mahal ni kaya yung biturite, Pastor. Ano ba? Ang giwil ka po na ko, gipakaon po na ko, gipatulog na po sila diri kay biturite. O niya, nanapod, Pastor, may mga diamond, Pastor. Sige, okay. Paligyan na po may diamond. Katong tanan mga igsoon, actually, tungod bang dito sa vision, pero naadyo'y ambisyon. Wala may wisdom. Because every vision, God will provide you strategy, instruction, and wisdom. Amen. Pautong mayroon ko, di paminaw ng nanay, ingos nanay, may pag-atimanon ni mo ng kalabo, kaya mo na'y gulawan ni mo. Amen. Ingon siya, kanang imong surigaw na aninhay imong bulawan. So, ingon ko sa Ginoo, ingon ko, akong inahan, wa magyud
magpundan sa sige pahinumdum. Yan ko sa Ginoo, Lord, diinig tuiga, managhan ang bulawan Amen. na naa sa kalabo. Samtang ko nang gibasa, di ada di ay. Kung ngita ko bulawan di mana production, di alam production. And the more production, the more repackers, the more na makatrabaho, magkakwarta sila. Kato bitaw sa una na inundong ko grabe kusugas kalabo, daghan na kayo nagkwarta. Daghan kayo nagkatrabaho. Apil yung building, nagkatrabaho sila, nagkwarta sila. Pandemic to. Kaya naman naghimo ko production. So, balik ko sa basic unsang prototype sa Ginoo. Sa niyo na Ginoo, balik ini. Imo ani. Kung samtang ako karon na igsoon nag-create next Sunday na alam ko next word nindot kay sumpay ani. First part pa. Kung saan ka ito mag-igsunan, kaya na may gitawag fruitfulness and multiplication. Then ang multiplication, ingon ba din nga for you to multiply, you need to give and get. Ay mo kalimot anak. Giving and receiving. Dili pwedeng dili ka mo dawat. Pag na'y blessing, dawatan. Kung na kay blessing, pagkara. Ano lang? Even mga kaigsunan, ang ganang bitaw sa tawag dynamo, no? Naaman na siya force. Everything that has a force, doon naging ma-create. Mga kaigsunan nga sa tawag ani object. Like sa product, kung na kay force nga pagawas, kusog nga pagawas, doon na mo resulta. And it has multiplication, that's unending giving and receiving. Give and you shall receive. Press down, shake it together, and running over. Let's go to the letter C. Letter C is replenish. Everybody read replenish. Replenish means to fill up, to store up. Pero sa Greek word, ang both pasabot sa replenish is means to distribute. Everybody say distribute. Distribute. Mo ni ang gihimo ni nila Gisrel o nila ni Choi o ni David. Nga bubiyahe sila kay para mag-distribute.